Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dalawang magkaanak nawawala sa landslide sa Caraga, Davao Oriental. Abogado ni Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. naghain ng motion to cancel passport ng dating kongresista. Mahigit 100 million pesos na ang agri-damage dahil sa El Nino ayon sa Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang katao ang naiulat na namatay sa landslide sa Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Ayon sa local government unit ng Caraga, itinigil ang search and rescue operation ng dalawang nawawala nang maiulat na nalibing sila ng buhay sa landslide. Kinilala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga biktima na sina Michael Mukalay Gambong, 19 na taong gulang at Roger Mukalay Gambong, 27 taong gulang na parehong residente sa lugar. Ayon sa LGU Caraga, naobserbahan ng matitinding pag-ulan, pagbaha at landslide sa kanilang bayan matapos itaas sa red rainfall warning ang buong probinsya ng Davao Oriental. Nagsumite ng resolusyon ng abogado ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. para sa motion to cancel the passport ng dating kongresista. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Teves, kanilang hinihintay na lamang ang desisyon ng korte. Ayon kay Topacio, regular na nagre-report rin umano siya kay Teves na hindi pa bumabalik sa bansa sa gitna ng mga alegasyon laban sa kanya. Huling namataan ang dating kongresista sa Timor-Leste. Inilahad naman ni Attorney Andre Bontagum, legal counsel ng kampo ni Degamo, na magkakaroon ng pre-trial sa February 28. Umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsala dulot ng El Nino. Sa huling assessment ng Department of Agriculture o DA galing sa regional field offices sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula, lumabas na umabot ang 109.4 million pesos ang halaga ng sira sa mga pananim. Higit na mas mataas ito kung ikukumpara sa unang report na 717,500 pesos worth of losses. Ayon sa Agriculture Department, 2,602 farmers na nagsasaka sa 2,177 hectares ng palayan ang naapektuhan sa dalawang rehiyon. Tinatayang umabot sa 4,738 metric tons ng rice ang napinsala. Karamihan sa mga naapektuhang palayan ay nasa reproductive stages, dagdag ng DA. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPP-NPA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But of course, in our end as military, we make sure that di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzales, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas. Dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.